At yung lahat ng ginugusto natin, kapangyarihan, kayamanan, tahanan, pamilya, mga sasakyan, at lahat ng ari-arian, ang lahat ng yan ay nasa presensya ng Diyos. Pag tayo po ay nananatili sa presensya ng Panginoon, makakaranas tayo ng breakthrough. Makakaranas tayo ng mga himalang bagay na kung minsan hindi mo pa hinihingi, ibinibigay na ng Diyos. Ngunit may pamamaraan ng Panginoon kung paano niya ito ibinibigay. Alam po ninyo, bago si Jose napunta sa lugar ng Ehipto, siya po ay talagang dahil sa kanyang, kumbaga, mga panaginip, kumbaga sa kanyang mga pangitain na binigay ng Panginoon sa kanya, ang daming nagalit sa kanya. At pati buong pamilya niya, isinusukas niya, maliban na sa kanyang ama. Yung mga kapatid niya, galit na galit sa kanya. At dumating yung time na talagang ginawa ng paraan ng mga kapatid niya para siya ay mawala sa kanilang paningin. Nandun yung galit. At ginawa sa kanya, inihulog siya nung siya pumunta sa mga kapatid niya, inihulog siya doon sa balon nang walang tubig. Ngunit dumating yung mga lakal at siya ay ibininta ng mga kapatid. Sabi niya, ibinta na lang natin kaysa sa patayin natin siya. At siya ay ibininta at ang nakabili sa kanya, yun nga si Potiphar, isang opisyalis ng Ehipto. Kung titignan natin ang pinagdaanan niya, napakahirap. Napakaraming mga hindrances na pinagdaanan niya na talagang kuminsan kung titignan mo para hindi mo kayang pagtagumpayan. At nung dumating siya doon, siya ay nabilanggo pa. Kaya siya ay pinagbintangan ng adultery. Mga paratang na hindi niya ginawa, pero ginawa sa kanya at siya ay nakulong. Imagine yung mga pamamaraan ng Diyos bago mo makamit yung pagpapalang yun. Talagang nakulong siya. At doon sa kulungan pala yun na yung umpisa kung paano siya iaangat ng Panginoon. At nagkaroon ng mga panaginip ang paraon. Ba talagang nagkaroon ng mga panaginip at walang makapagpaliwanag isa man sa mga taong naroon sa kanyang palasyo. At mayroong isang kanyang lingkod doon na nagsabi yung kasama namin sa gulungan una, nakakapagpaliwanag ng mga panaginip. Imagine yung mga ginagawa ng Panginoon para ikaw ay pagpalain. May mga bagay siyang ginagawa na kahit sa isip at ang mga kaalaman mo ay hindi mo abot. At alam po ninyo, bago si Jose naging kilala sa Ehipto, siya po ay isang bilanggo at parang hindi mo i-imagine siya magiging isang mayaman. Pero bago siya umupo sa kanyang trono, ay binigay ng paraon. Sabi ng paraon, dalhin siya rito, bihisan. At binigyan din siya ng asawa ng paraon, ipinakasal siya. At binigyan siya ng sasakyan. Inilipot sa Ehipto, binigyan ng mga lahat ng kailangan niya. Kompleto, ibinigay ng paraon, sing-sing lahat ng mga agarang damit. At ang lahat ng punang yan, kaya ninakamit, ay dahil nasa kanya ang presensya ng Diyos. Lahat po ng bagay na ninanasa natin, iniisip natin na gusto natin makamit, ang pili pong makapagbigay ay ang Panginoon lamang. Sabi ko nga, walang ibang pwedeng panghawakan sa lugar na ito o sa mundong ito, kundi ang salita ng Diyos. Dahil dito sa atin walang permanente. Sabi ko nga, dito sa pulpit na ito, hindi ako dito tumitira. Hindi ako dito kumakain, hindi ako dito natutulog. Maya-maya, wala na ako dito. Naroon na ako sa upuan. Ni isa man sa atin, hindi na nanatiling nakaupo, tumatayo. Hindi na nanatili sa isang bagay. Lahat ay nagbabago, lahat ay lumilipas, lahat ay nawawala. Tanging ang salita po lamang ng Diyos ang pwede natin panghawakan at pwede natin bigyan ng totoong pagtitiwala. Wala na pong iba. Kaya nga sabi ko, kung gusto mo ng tagumpay sa buhay, panatilihin mo ang presensya ng Panginoon sa iyong puso. Siya lang po ang lagi natin bigyan ng halaga sa ating mga buhay at maggagawa po ng paraan ang Panginoon kung papaano niya ibibigay, maiaabot sa iyo yung mga pagpapalang para sa iyo. Alam niyo, hindi ka padadaanin ng Panginoon sa isang pagsubok na wala siyang plano sa iyo. Alam nga namang pahirapan ka ng Panginoon para pagtawanan, hindi po ganun ng Diyos. Kaya kayo binigyan ng mga bagay na yan kasi meron siyang napakahalagang purpose sa iyo. Meron siyang ibibigay sa iyo
Bakit naranasan ni Jose? Pero ang napakahalaga po, dapat sa bawat pinagdadaanan natin, bawat naranasan natin, dapat po walang sakit sa puso natin. Huwag ka magtatanim ng sama ng loob o galit man. Kasi si Jose, hindi po siya nagtanim ng sama ng loob o galit. Dahil siya ang kumuha sa mga kapatid niya para italhin doon sa Egypto para hindi sila magutom. Kung minsan pinapauna ka ng Panginoon na pinagpapala para balikan mo yung mga mahal mo sa buhay, yung mga dating gumawa sa iyo ng hindi maganda, balikan mo para ma-realize nila na nasa iyo ang Diyos. Nasa pamilya mo ang Diyos. Tayo po bilang mga anak ng Panginoon, dapat alam natin ang Kanyang salita. Alam natin yung Kanyang gustong sabihin sa atin. Alam natin ang hiwaga ng Kanyang salita. Alam natin ang kapangyarihan ng Kanyang salita para hindi tayo madaya. Hindi tayo maloko. Hindi mo ako pwedeng sabihin, di ba pag abogado, takot ka magsalita sa Kanya. Kasi alam mo, alam niya ang batas. Alam mo, takot na takot ang diablo sa iyo pag alam mo ang batas. Ang Panginoon po laging nakatingin sa atin ng Kanyang mga mata. Lagi niyang iniisip ikaw, kailangan kong iligtas ang anak ko ito. Kailangan ko siyang protektahan. Okay, welcome po sa lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon. Tayo po muna yung manalangin. Father God, maraming salamat Panginoon dahil kami po ay ingatan mo Panginoon. Binigyan mo kami ng magandang panahon sa oras na ito, Father God. Ingatan mo ang bawat isang makarating sa lugar na ito na ligtas, Panginoon. Kung mayroon man kami, Panginoon, mga ari-arian, mahal sa buhay, na iwan sa aming mga tahanan, ingatan mo rin ang mga dalangin ko. Father God, bigyan mo kami ng katalinuhan, maunawaan namin ang ituturo sa tanghalin ito, Panginoon. Salamat po, Ama, dalangin ko, Lord. Ako bilang iyong lingkod, Panginoon, bigyan mo ako ng wisdom, kaalaman, Panginoon, katalinuhan, maibahagi ang iyong salita, ayon lang sa iyong kalooban naman. Lord, pagpalain mo ang iyong salita sa umagang ito. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ay sa Diyos galing ang tunay na tagumpay. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Totoo ba yun? Amen. 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 Sa Panginoon po ang nanggagaling ang tunay na tagumpay natin. Ang tunay na tagumpay ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang na-accomplish. Hindi nasusukat sa kung anong pag-aari niya. Ang tagumpay ng tao ay nasusukat kung nandyan si God sa buhay niya. Amen. Hindi ka man graduate ng college, hindi ka man opisyal sa kampanya, hindi ka man CEO, but if God is with you, you are successful. Amen. Ang Diyos po ang talaga nakapagbibigay ng lahat ng tagumpay sa lahat ng tao. Ang makapagpupuno lang daw ng lahat ng pangailangan ng isang tao o ng kanyang puso ay ang lumikha sa kanya. At walang iba kundi ang Diyos lamang. At yung lahat ng ginugusto natin, kapangyarihan, kayamanan, tahanan, pamilya, mga sasakyan, at lahat ng ari-arian, ang lahat ng yan ay nasa presensya ng Diyos. Pag tayo po ay nananatili sa presensya ng Panginoon, makakaranas tayo ng breakthrough. Makakaranas tayo ng mga himalang bagay na kung minsan hindi mo pa hinihingi, ibinibigay na ng Diyos. Ngunit may mga maraan ng Panginoon kung paano niya ito ibinibigay. At kung minsan may mga bagay na hindi natin napapagtagumpayan, kaya hindi natin naaabot yung mga pagpapala na gustong ibigay ng Panginoon. Sumusuko tayo. Ang sabi po sa Genesis 39 verse 1 to, ang sabi po diyan, dinala nga si Jose sa Ehipto at ito'y pinagbili siya ng mga Ismailita kay Potiphar, isang Ehipsyo na pinuno sa pamahalaan ng Paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Verse 2, sa buong panahon na paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar ay pinapatnubayan siya ni Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay siya. Purihin ang Panginoon. Alam po ninyo, bago si Jose napunta sa lugar ng Ehipto, siya po ay talagang, dahil sa kanyang, kumbaga, mga panaginip, kumbaga sa kanyang mga pangitain na binigyan ng Panginoon sa kanya,
Ang daming nagalit sa kanya. At pati buong pamilya niya, isinusuka siya. Maliban na sa kanyang ama. Yung mga kapatid niya galit na galit sa kanya. At dumating yung time na talagang ginawa ng paraan ng mga kapatid niya para siya ay mawala sa kanilang paningin. Nandun yung galit. At ginawa sa kanya, inihulog siya nung siya pumunta sa mga kapatid niya, inihulog siya dun sa balon ng walang tubig. Ngunit dumating yung mga lakal at siya ay ibininta ng mga kapatid. Sabi niya, ibinta na lang natin kaysa sa patayin natin siya. At siya ay ibininta at ang nakabili sa kanya, yun nga si Potiphar, isang opisyalis ng Ehipto. Kung titignan natin ang pinagdaanan niya, napakahirap. Napakaraming mga hindrances na pinagdaanan niya na talagang kuminsan kung titignan mo para hindi mo kayang pagtagumpayan. At nung dumating siya doon, siya ay nabilanggo pa. Kaya siya ay pinagbintangan ng adultery. Mga paratang na hindi niya ginawa, pero ginawa sa kanya at siya ay nakulong. Imagine yung mga pamamaraan ng Diyos bago mo makamit yung pagpapalang yun. Talagang nakulong siya. At doon sa kulungan pala yun na yung umpisa kung paano siya iaangat ng Panginoon. At nagkaroon ng mga panaginip ang paraon. Ba talagang nagkaroon ng mga panaginip at walang makapagpaliwanag isa man sa mga taong naroon sa kanyang palasyo. At mayroong isang kanyang lingkod doon na nagsabi yung kasama namin sa gulungan una, nakakapagpaliwanag ng mga panaginip. Imagine yung mga ginagawa ng Panginoon para ikaw ay pagpalain. May mga bagay siyang ginagawa na kahit sa isip at ang mga kaalaman mo ay hindi mo abot. At alam po ninyo, bago si Jose naging kilala sa Ehipto, siya po ay isang bilanggo at parang hindi mo i-imagine siya magiging isang mayaman. Pero bago siya umupo sa kanyang trono, ay binigay ng paraon. Sabi ng paraon, dalhin siya rito, bihisan. At binigyan din siya ng asawa ng paraon, ipinakasal siya. At binigyan siya ng sasakyan. Inilipot sa Ehipto, binigyan ng mga lahat ng kailangan niya. Kompleto, ibinigay ng paraon, sing-sing lahat ng mga agarang damit. At ang lahat ng punong yan, kaya niya nakamit, ay dahil nasa kanya ang presensya ng Diyos. Lahat po ng bagay na ninanasa natin, iniisip natin na gusto natin makamit, ang pili pong makapagbigay ay ang Panginoon lang. Amen. Ang Panginoon lang po ang may kakayanan sa lahat ng bagay na ibigay sa iyo pag siya po. Pag ang presensya ng Panginoon ay nasa iyo. Kasi kahit sinong mayamang tao, kahit sinong mangako sa iyo, kahit siya isang mabuting tao, at pinangako ang kanya, may mga pagkakataon na hindi niya maibibigay yung ibibigay niya sa iyo, na ipinangako niya. Kasi pwede rin siyang manghina, mawala sa mundong ito, at hindi niya maibigay yung pangako niya sa iyo. Sabi ko nga, walang ibang pwedeng panghawakan sa lugar na ito o sa mundong ito, kundi ang salita ng Diyos. Dahil dito sa atin walang permanente. Sabi ko nga, dito sa pulpit na ito, hindi ako dito tumitira. Hindi ako dito kumakain, hindi ako dito natutulog. Maya-maya, wala na ako dito. Naroon na ako sa upuan. Ni isa man sa atin, hindi na nanatiling nakaupo, tumatayo. Hindi na nanatili sa isang bagay. Lahat ay nagbabago, lahat ay lumilipas, lahat ay nawawala. Tanging ang salita po lamang ng Diyos ang pwede natin panghawakan at pwede natin bigyan ng totoong pagtitiwala. Wala na pong iba. Kaya nga sabi ko, kung gusto mo ng tagumpay sa buhay, panatilihin mo ang presensya ng Panginoon sa iyong puso. Siya lang po ang lagi natin bigyan ng halaga sa ating mga buhay at maggagawa po ng paraan ang Panginoon kung papaano niya ibibigay, maiaabot sa iyo yung mga pagpapalang para sa iyo. Sabi ko nga, lahat tayo mayaman na. Pero alam niyo po, nananakaw yung kayamanang yon dahil tayo po ay nag-aalinlangan sa gustong ibigay ng Diyos sa atin. Nagkukulang ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Kaya po yung mga pagpapala, hirap na hirap makarating sa atin. Dahil lagi tayo nakadepende sa ating kakayanan, sa ating kaalaman. Kaya sabi rito talagang, ang Diyos lamang po ang makapagbibigay ng magandang buhay sa kanyang mga anak. Kung gusto mong umapaw ang biyayang napakarami, ibibigay
Ibinibigay ito ng Diyos. Sabi sa Biblia, kalaban niya ang mga mayayabang, pero pinagpapala niya ang mababa ang loob. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ngayon 2024, so if we live simple and humble on 2024, speak praise generously. Pag tayo po ay nabuhay na mayroong magpapakumbaba sa Panginoon, umasa ka, magkakaroon ka ng malaking pagpapala ngayong 2024. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon ng mga biyaya po ng Panginoon. Magtataka ka na lang, hindi mo pa hinihingi, ibinibigay na ng Diyos. Amen. May mga bagay po na hindi mo pa binabanggit, pero nararanasan mo na. How much more yung pinapanalangin mo? Baka nananalangin ka na mayroong mag-sponsor ng ticket mo puntang Cebu. Praise the Lord. Biglang may tumawag sa'yo, sponsor mo ng ticket mo. Pati ang iyong hotel. Diba? Wala imposible sa Panginoon pwedeng mangyari. Amen. Kasi kung ikaw ay nagpapakumbabang loob, dahil lang sabi ng Panginoon, pinagpapala niya ang mababang loob. Ang sabi po sa James 4, chapter 6, chapter 4, verse 6 to 7, ang sabi po dyan, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Purihin ang Panginoon. Pinagpapala po niya ang magpapakumbaba. Kung tayo po ay may magbigay sa ng mga pagpapala, bigla kang in-sponsor. Hindi yun. Amen. Purihin ang Panginoon. Di ba? Pag bigla kang in-sponsor, bigla tumawag sa'yo. Ang tawag doon sa, pagdating sa mundo, ang tawag doon ay swerte. Sabi sa swerte naman. Pero sa atin po yun ay grace. Yes. Grasya yun ng Panginoon. Na kahit hindi ka karapat-dapat, binibigay sa iyo ng Panginoon. Favor ni Lord. Ganun yung grasya po ng Panginoon kasi wala po itong limitasyon. Kaya po itong ibigay ng Panginoon sa gusto niyang pagbigyan. Amen. Pag tayo po nanatili sa Kanya, mararanasan natin talaga yung ating mga hinahanap, yung ating mga pangarap sa buhay. Sabi ko nga ako nung bago pa lang kaming Kristiyano, hindi ko alam kung paano ako makakapagpaaral ng mga anak ko. Kasi napakaliit lang naman ang kinikita namin. Ang utang namin, Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Biyernes. Sabado lang ang wala. Hindi na bayaran. Wala naman kami malaking kinikita. Pero, sabi ko, Panginoon, bahala ka na. At yung pagtitiwala namin sa Panginoon, may mga time pa na may mga gawain na pupuntahan namin. Sumisip lang kami dalawa dahil ang hirap ng daan. Pero, gasgas ng tuhod, pero guba kasi may naghihintay dun ng mga tao. At si Pastora po sabi ko, sasabihan ko sana ng talon, yung pala nakatalo na, malayo na sa akin. Ako na lang ang natumba. Yung parang patuloy mong ginagawa ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Patuloy po siya. Kumbaga, alam nyo, hindi ka padadaanin ng Panginoon sa isang pagsubok na wala siyang plano sa iyo. Alam nga namang pahirapan ka ng Panginoon para pagtawanan, hindi po ganun ng Diyos. Yes. Kaya kayo binigyan ng mga bagay na yan kasi meron siyang napakahalagang purpose sa iyo. Hallelujah. Yes. Meron siyang ibibigay sa iyo. Bakit naranasan niyo? Pero ang napakahalaga po, dapat sa bawat pinagdadaanan natin, bawat naranasan natin, dapat po walang sakit sa puso natin. Huwag ka magtatanim ng sama ng loob o galit man. Kasi si Jose, hindi po siya nagtanim ng sama ng loob o galit. Dahil siya ang kumuha sa mga kapatid niya para italhin doon sa Egypto para hindi sila magutom. Kung minsan pinapauna ka ng Panginoon na pinagpapala para balikan mo yung mga mahal mo sa buhay, yung mga dating mga gumawa sa iyo ng hindi maganda, balikan mo para ma-realize nila na nasa iyo ang Diyos. Nasa pamilya mo ang Diyos. Dahil nagagawa mo yan, ang sabi ng Panginoon, love your enemy. Kasi sa totoong buhay po, wala po tayong kaaway kahit isa. Ang kaaway natin,
ay yung mga espiritu hindi natin nakikita. Kasi tayo nakikipaglaban sa mundo ito, hindi sa physical natin kaanuan, kundi sa spiritual na battle po. Yun ang ating pakikipaglaban. Kaya nga sabi ko, dapat maging matalino tayo, maging mapagbantay tayo sa salita ng Panginoon. Sabi ko nga, di ba yung mga attorney, yung mga abogado, 10 years nag-aaral yan, nagmamasteran, para malaman nila yung batas, malaman nila yung law na pag tinanong mo yung abogado, alam niya ang sagot, kung ano yung kaso mo, ididipinsan niya dun sa alam niya. Kasi alam na niya yung law, alam na niya yung batas na kanyang pinaglalaban. Tayo po bilang mga anak ng Panginoon, dapat alam natin ang kanyang salita, alam natin yung kanyang gustong sabihin sa atin, alam natin ang hiwaga ng kanyang salita, alam natin ang kapangyarihan ng kanyang salita, para hindi tayo madaya. Hindi tayo maloko. Hindi mo ako pwedeng sabihin, di ba pag abogado, takot ka magsalita sa kanya. Kasi alam niya ang batas. Alam mo, takot na takot ang diablo sa iyo pag alam mo ang batas. Amen. Hindi siya, kaya nga ang sabi dyan, kaya nga, pasakaw kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Hallelujah. Wala po siyang kapangyarihan sa atin. Sabi ko nga, kahit isang balahibo, hindi dapat tumindig sa mga anak ng Diyos. Wala po siya magagawa sa atin. Siya po ay talunan na. Ang ginagawa lang niya, binibigyan niya, tinatakot lang niya ang tao. Kaya napaka buti po ng Panginoon dahil mayroon siyang iniwan sa atin na salita ng Panginoon. Dapat natin pag-aralan mabuti para tayo maging isang mga abogado ng Panginoon. Talagang pag may nagsabi, pero hindi ito natin pinag-aaralan para makipagdebate o para makipag-away. Hindi po yun ang layunin. Ang layunin nito, hindi tayo mailigaw at maibahagi natin sa ating mga mahal sa buhay. Hindi ito itinuturo para makipag-away o para makipagdebate na ako ang magaling. Wala pong ibang magaling kundi ang Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita. Alam ko, tayo ay magtatagumpay pag lagi natin pinaglalaban ang salita ng Panginoon. At hindi po tayo maliligaw pag ito po ang ito po yung katotohanan na lagi pong nilalakaran. Kaya sabi ko, lagi tayong magbasa ng salita ng Panginoon. Talaga, pag nagbabasa ka po ng salita ng Panginoon, natututunan mo at alam mo kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin, hindi ka maililigaw. Kahit na may mga gustong lumigaw sa'yo, hindi ka niya kaya niligaw. Kasi alam mo yung batas. Kaya tayo, pag hindi tayo magpakatalino, tayo po ay maliligaw. Pero pag tayo po ay nagpakatalino sa salita ng Panginoon, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Ipagmamalaki ka ng Diyos, sasabihin ng Panginoon, yan ang aking anak. Salamat sa Panginoon na tayo po ay laging binibigyan ng Panginoon ng tagumpay sa ating mga buhay. Alam mo ba kung ikaw ay malapit sa Diyos, lalo kang pinagpapala, alam mo, pag pinagpapala ka at malapit ka sa Panginoon, ikaw ang target ng kaaway. Naranasan mo yan, yung kung bakit Panginoon, kung kailan naman ako lumalapit, saka naman ang daming problema. May mga ganun, saka naman ang daming mga pinagdadaanan. Sasabi pa, bakit yung kapitbahay mo nga, sunog baga, lahat-lahat ginagawa, parang okay lang naman. Sabi ni Panginoon, anak, hindi ko naman siya anak, anong pakialam ko sa kanya? Hindi masasaktan ang Diyos ko. Sa atin masasaktan. Di ba ang anak mo? Bakit mo nire-respeto ang anak mo? Bakit mo pinapalo? Bakit mo inaayos? Kasi anak mo. Pero yung hindi mo naman kilala, kahit naglalasing niya, wala kang pakialam. Kasi kahit anong mangyari sa kanya, hindi ka masasaktan. Pero dahil pamilya mo, dinidisiplina mo, ginagawa mo siya isang mabuting tao, kasi alam mo, yun ang dapat na maging buhay niya. Iingatan mo siya. Kaya kalabit kong sinasabi, sa anong lugar may kaguluhan, wala kang ibang tatakutin kundi ang anak mo para tanggalin sa lugar na yun. Ang Panginoon po laging nakatingin sa atin ng kanyang mga mata. Lagi niyang iniisip ikaw, kailangan kong iligtas ang anak ko ito. Kailangan ko siyang protektahan. Tayo po ang target ng kaaway. Pag tamurgang lumalapit sa Panginoon, ikaw ang target ng kaaway. Ang sabi po sa John 10:10, ang sabi po dyan, purihin ang Panginoon. Ang sabi dyan, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira.
Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Ang kalaban po pumarito dito para magnakaw, pumatay, manira. Kaya nga pag tayo patuloy lumalapit sa Panginoon, lalo siyang gumagawa ng eksena sa buhay natin. Lalo siyang pumapasok para ikaw ay sirain, para ikaw ay masakit, para masira. Kasi alam mo, ang kaaway, tayo hindi natin alam yung future natin. Pero siya alam na niya kung anong mangyayari sa'yo sa darating na panahon. Kaya ngayon pala, hinahadlangan ka na niya. Sinasabi niya, ngayon 2024, bago matapos, malaking pera ang tatanggapin ito. At maraming magagawang kabutihan ito. Kaya nag-iisip siya kung paano kanya sisirain. Nagagawa siya ng mga pamamaraan, strategy para sirain ka niya, para wasakin ka. Ang sabi ko nga, alam mo, pag ikaw ay lalo tigit malapit na malapit ka sa Panginoon, ang gagamitin sa iyo, kung minsan yung malapit din sa iyo. Amen. Kasi hindi ka tatalban pag yung ibang tao lang. Pero pag malapit sa iyo, ang sakit doon. Pag sinabihan, yung mismong mahal mo, ang magsabi sa iyo ng masasakit na salita. Iba mas masakit, pero pag sa iba okay lang. Kaya ang ginagamit ng kaaway, yung alam na tatalban ka. Sino ang ginamit kay Joseph? Iba mga kapatid niya? Sino ang ginamit? Diba? Walang iba kundi yung kanyang katubo. Pero alam mo, ang ginawa ni Joseph, hindi nagtanim ng sama ng loob. Hindi nagtanim ng galit, kundi nagpula siya ng pagmamahal kasi nasa kanya ang presensya ng Panginoon. Amen. Hindi mo rin po magagawang magmahal kung wala ang presensya ng Diyos sa iyo. Kasi hindi ka sa tao ang makasarili. Puro akin ito. Diba? Puro akin. Ang sa iyo akin, ang sa akin, akin. Karamihan po yan. Yan po talaga ang normal sa tao. At kung minsan pa nga, nagsasabi ang tao, makatapos lang ako. Makatapos lang ako. Diba? Mayroong si Joseph, hindi ganun eh. Kahit anong pinagdaanan niya, ang inisip niya yung kanyang mga magulang, yung kanyang mga kapatid. Kung paano niya matutulungan. Pag yun po ang nabuo sa ating puso, sa ating isip, tandaan nyo, yung pagpapalang pangako ng Diyos, babaha at babaha sa pamilya niyo. Ibibigay at ibibigay ng Panginoon ang mga bagay na yan. Sabi ko nga sa aking pananalangin lagi sabi ko, Panginoon, lahat gagawin ko sa paglilingkod sa iyo ang hanggang sa abot ng aking makakaya at kung ano pa yung gusto mong ipagawa, bahala ka na sa pamilya ko. Sila po ay sinusurrender ko sa iyo. At lahat naman ang nangyayari sa pamilya ko, sa mga anak ko, ay talagang ibinibigay ng Diyos. Yung mga hindi ko ini-expect, ay talagang nangyayari sa kanila yung mga bagay na sabi ko, Lord, salamat. Diba? Na baka mga next week, makapag-drive na ako ng pick-up. Diba? Pick-up ng anak ko. Hindi sa akin. Pero pwede kong mairam yung kanila yan eh. Diba? Pwede ko sabihin, ako muna gagamit yan. Pwedeng ganun, di ba? Kaya, pag tayo po'y naglilingkod sa Panginoon, hindi lang ikaw ang pinagpapala. Lahat ng naka-align sa dugo mo, naka-align sa'yo, sila po ay kasama mong pinagpapala. Amen. Bakit ka nangihina? Bakit ka tinatamlayan sa paglilingkod mo? Pag sumurrender ka, sila ay magiging kawawa. Tayo pong lahat, tayo po ay, kumbaga, bakit tayo ay nagkakaroon ng magandang pamumuhay? Ang Diyos po lang makapagbibigay nito. Kaya sabi ko, yung plano ng Panginoon, siya po ang nangyayari sa atin. Kasi ngayon 2024, napakalaking biyayang ibibigay ng Panginoon sa totoong nagmamahal sa Kanya. At ang gusto lang ng Panginoon, huwag tayong magtanim ng sama ng loob. Yun ang kasi po, sa totoo lang, yung sama ng loob, hindi kayang tingnan ng Panginoon. Yung kwento na mayroong isang pastor na namatay. Namatay siya, padating sa langit, sabi ng mga tao, nung nakakita sa kanya, di po ba pastor yan? Bakit nandyan siya? Wala siya dito sa kaharian. Sabi ng Panginoon, kasi meron siyang galit sa puso niya nung siya ay namatay. Kasi yung asawa niya ay sumama sa ibang lalaki. At
Kahit nagpapastor siya, hindi niya napatawad, nandun sa puso niya yung galit. At pag nandun po yung galit sa puso natin, hindi po tayo nakikita ng Diyos. Kasi yung kasalanan, madilim yan. Kaya tayo nakikita ng Panginoon kasi nasa atin ang kanyang anak. Siya yung namamagitan sa atin. Meron tayong Panginoong Hesus na namamagitan sa Ama para tayo makilala ng Ama, para tayo makarating sa Ama. Pero pag may galit tayo sa puso natin, yun po yung magiging hadlang sa lahat ng mga bagay na gusto ibigay sa iyo ng Diyos. Kasi hindi ka niya makita-kita. Ang laki ng package mo na galing sa langit, nasaan na siya? Hindi ka makita, ibabagsak na pala sa iyo yung 10 million. Hindi ka makita. Nakita si Pastor, dito na lang. Hindi ba? Kaya dapat magkaroon tayo. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Pag ibinigay sa akin, i-divide ko na lang sa inyo. Praise God. Ang Panginoon po, sabi nga ng Lord, pag may pananampalataya kang sila ng butil ng mustasa, kaya mong ilipat yung bundok. Kaya, ibayan naman ninyo yung inyong pananampalataya. Ilipat-lipat din ninyo yung milyon sa inyo. Bangko ng malaki dyan. Pagdadaan mo rin, ilipat mo. Pera, pumunta ka sa bahay. Magkaroon tayo ng faith na talagang pwedeng tanggalin yung lahat ng kabundok na problema sa atin. At palta ng malaking blessing mula sa Panginoon. Napakalaki po ng problema ni Jose. Pero, napunta po yun sa malaking pagpapala. Kasi wala po siyang galit sa kanyang puso. Pag tayo po ay walang galit sa ating mga puso, napakalaking pagpapala ang ibibigay ng Panginoon. Kahit pa hinahadlangan ka ng kalaban na gusto kang sirain, gusto kang wasakin, pero magtatagumpay ka kasi ang Diyos po ang kasama mo at patuloy nagkagayad sa iyo. Salamat sa Panginoon. Dapat lagi po tayong nakadikit sa ating Diyos para may mga mag-protekta lagi sa atin. Dapat po lagi tayo nakadikit sa ating Panginoon para mayroon pong protection lagi sa atin. Si Jose, ano man ang ginawa sa kanya, siya po ay nagtagumpay kasi nandun lagi ang presensya ng Panginoon. Sabi po sa John 12, verse 26, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumusunod sa akin. At saan man ako naroon ay naroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Malalaman ng Panginoon kung ikaw ay talagang tapat sa Kanya kasi kung nasaan yung mga taong naglilingkod sa Panginoon, naroon din ang Panginoon. Diba? At pararangalan niya itong mga taong ito. Kaya sabi ko, pag ikaw ay nakakuha ng nakasumpong ng tao na kahit anong kwentuhan ninyo laging ipinapasok ang kabutihan ng Diyos, walang laging iniisip kundi ang kabutihan at pagmamahal ng Panginoon, dumikit ka. Kasi ang Diyos po, ang presensya ng Panginoon, kailangan po nating malasan. Napakabuti po ng Panginoon. At alam niyo po, pag tayo po ay nasa Panginoon, hindi po ordinary ang nagwagwardya sa atin, ang nag-iingat sa atin, ang nagproproteksyon sa atin. Ang sabi po sa Psalms 34 verse 7, anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Anghel po ng Panginoon ang nagbabantay sa atin. Pag ito po ay ating ginagawa, pag tayo ay nasa Panginoon, tayo may takot sa Panginoon, ang anghel po, lagi po nagpapadala ang Panginoon ng anghel para ikaw ay ingatan. At may pinapadala rin siya mga anghel para magpadala sa iyo ng mga pagpapala. Hindi ko makalimutan, isang araw namin tumawag sa akin na pumunta. Sabi niya, punta ka dito sa Jollibee. Merienda tayo. Merienda kami, pagkatapos ng merienda, binigyan niya ako ng pera na ang kapal. Kasupre. Sabi ko, ang Panginoon po hindi siya, walang limitasyon talaga, hindi mo paano mangyayari, hindi mo alam. Ang Diyos lang po ang nakakaalam. Kaya nga, pag ipinagkatiwala natin sa Panginoon, lahat po ng ating mga kailangan ibibigay ng Diyos. Alam mo, inaayos ng Panginoon una yung puso natin at yung ating mga kalusugan. Napakahalaga po na makita ng mga tao
na tayo po ay kasama natin ang Panginoon sa ating pamumuhay. Napakabuti po ng Panginoon sa lugar na ito, sa atin na tayo ay, sabi ko nga, kahit itong lugar na ito ay medyo liblib lang, pero ramdam naman natin ang presensya ng Panginoon. Ramdam natin ang pagmamahal ng Panginoon, ang pagbabago ng ating mga buhay, inaayos ng Panginoon. Sabi ko nga sa aking kaalaman, sa aking kakayanan, hindi ko kayang baguhin ang buhay namin. Pero sa pagtitiwala ko sa Panginoon, nababago at nababago po ang aming pamumuhay. Dati noon, parang ginagawa ko ng araw yung gabi sa pagtatrabaho. Tama lang. Pero nung hindi na ako nagtatrabaho, sobra lang. Nagsusubra pa. Pero nung ako ay nagtatrabaho ng alas araw gabi, tama lang yung kinikita. Kasi nag-usap kami ni Pastora, sabi ko, ito'y naglingkod na tayo sa Panginoon, nag-commit tayo, iwanan natin yan. Hanap buhay natin. Ang Diyos ang magbubuhay sa atin. At talagang nangyari. Kaya nga sa puso natin, sana kayahin natin ang puso ni Jose, magkaroon tayo ng pagmamahal sa ating kapwa. Lalo higit sa ating pamilya. Na talaga pong huwag natin hayaan na yung puso natin ay malagyan ng kadiliman. Bigyan natin ng talagang halaga ang salita ng Panginoon. Parangalan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Pag siya po ay nakikilala, lalo siyang ay hahayag sa pamagitan ng iyong pagkatao sa inyong buhay, ang Diyos po nagbibigay ng ating pangailangan. Kaya hindi na ako nag-aalala, sabi ko sa mga, sabi nga ni Pastora, wala pa tayong ticket papuntang Cebu. Sabi ko, mahaba pa naman ang April 6 pa ang flight natin, sabi ko. Pero sabi niya, siyempre habang papalapit, pamahal ng pamahal. Sabi ko, alin ba gusto mo, yung mura o yung mahal? Mas maganda yung mahal. Ayan, ikaw talaga laging ganyan. Sabi ko, hindi hahayaan ng Panginoon na hindi tayo pabiyabiyahin. Kung kalooban ng Panginoon, kalooban niya, biyabiyahin tayo, sabi ko sa kanya. Sabi ko, kung gusto mo, ikaw na lang. Ako. Pero ginudyok ko lang siya, na siya na lang. Pero alam po ninyo, magbibigay ang Panginoon. Amen. Magbibigay ang Panginoon. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Sabi ko nga sa Panginoon, ang lagi kong hinihilig sa Panginoon, ngayon 2024, bago matapos, makabiyahe ako ng Israel. Kaya gusto ko nang kumuha ng passport. Yun talaga yung pangarap ko eh. Hindi ko alam bakit yun ang laging nasa puso ko. Kaya sabi ko, Panginoon, yun talaga simula nung aking maglingkod sa Panginoon, yung laging pinangarap ko, makarating ako dun sa lugar kung saan lumibot ang Panginoong Isus. Talagang, kaya madali na. Sabi ko, Panginoon, kung maaari ngayon 2024 na, pabiyahihin mo ako doon. Pero sabi ko, isang mo rin sa pastura. Kasi baka malungkot naman kung wala akong kasama, kung isa lang ako. Tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Yung mga pangailangan natin, ibibigay ng Diyos sa atin. Salamat sa salita ng Panginoon ngayong umaga. Sana po ito ay nagsilbing kalakasan sa bawat isa sa atin at nagsilbing pagpapala sa buhay natin. Tayo po tayo manalangin. Salamat po, dakilang Ama namin nasa langit ng mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita ngayong umaga. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa at maunawaan namin, Panginoon, kung paano kami dapat mamuhay bilang mga anak mo, Lord. Gawin po ng malinis ang aming mga puso, Ama. Gawin po kami, Panginoon, karapat-dapat na yung lingkod, Panginoon, at yung mga anak sa lugar na ito, Ama. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. Pamandalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Lord.